Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-86th day na ating share ng devotion video. And today is Tuesday and we are so thankful to God na tayo ay napagtagumpayan na naman at victorious sa ating isang buong araw ngayon. At kahit panay ulan dito sa Hong Kong, but we pray that, ingatan tayo ni God. Alam naman natin, ingatan tayo ni God and keeping us safe at all times. Kaya tayo ay narito pa rin at nakakagawa na ating devotion video para makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos at maibahagi ito sa ating kapwa. So bago po tayo magsimula, wag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa buong araw na ito Panginoon, na kami po ay may lakas, may hininga Panginoon, at may mga pagpapala kayo Panginoon na hindi masukat at hindi kayang maipaliwanag ng bawat isa sa amin Panginoon. Salamat Panginoon sa buhay ng aking mga amo Panginoon, na siyang nagiging daluyan ng pagpapala para sa isang katulad ko Panginoon, na kanilang lingkod o katulong dito sa Hong Kong Panginoon. At I pray Lord God na iingatan mo sila Panginoon, at kung ano man ang kanilang mga negosyo ngayon, Panginoon, ay lubos mong pagpapalain palalong higit, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila, Panginoon. At ang aking dalangin, Panginoon, na sila ay makakilala at tumanggap sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas, na si Jesus, Panginoon, ay aking idinadalangin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming magiging pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, na aming nanamnamin at papakainin muli namin ang aming espiritual, Panginoon. Ay nawa ay laging maging kaligayahan ng bawat isa, Panginoon, ang pakikinig nito at pag-apply sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat lagi po, Panginoon, sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan sa krus, Panginoon. Kaya kami ay malaya na makapagpahayag at i-express sa tao, Panginoon, kung gaano kayo kadakila at gaano ang pagmamahal ninyo sa aming Panginoon. Salamat din po lagi sa pakikipisan ng Espiritu Santo, Panginoon, na siyang naririto, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon, at nagsisilbing gabay namin, Panginoon, mula sa inyo, upang ang aming magagawa lamang ay mga tanging nakalulugod sa inyong paningin, Panginoon. Kayo po ang madakila at mataas, Panginoon, and sa inyo po ang glory, Panginoon, and honor. At sa aming mga lingkod ninyo, Panginoon, ay manatili kami na humble, Panginoon, at hindi ariin, na ang karunungan, Panginoon, ay pinagkakaloob ay tanging sa inyo lamang po nagmumula, Panginoon. Ang grasya at habag, Panginoon, ay sa inyo lamang nagmumula, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Creator, kayo ang aming Abba Father, Panginoon, at pinakadakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya pinupuri at tinadakila po namin ang inyong dakilang pangalan at itinataas kayo, Panginoon, at ang inyong bugtong na anak na si Jesus. This we pray. Amen. So narito na tayo sa Lucas 19:8. So, 'di ba? Habang tumatagal ay mas lalo nga nagiging maganda ang ating topic. So, ito daw ang nangyari. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." Message. At ang ginawa daw ni Sakeo ay tumayo at sinabi kay Jesus na ipapamigay daw niya sa mahihirap ang kalahati ng kanyang kayamanan. Idinagdag pa niya na kung ito daw ay may dinaya ay ibabalik o isasauli daw niya ito ng makaapat na beses. Application. Ito na nga ang magandang epekto ng papasukin sa buhay, puso at isip ang Diyos at si Jesus. Dahil isipin mong sa pagpapamigay niya ng kalahati ng kanyang kayamanan at pagsasauli ng makaapat na beses sa mga nadaya niya, ay halos wala nang matitira sa kanya kay Sakeyus nga. Pero iyon ay dahil natagpuan na niya ang tunay na kayamanan, pahinga at pag-asa, dahil may tumanggap sa kanya ng walang paghusga. Alam niya sa kalooban niya na ang paghahanap sa kayamanan ay walang kabuluhan kaysa sa pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos at kay Jesus. Dahil iiwan naman natin ang lahat ng mga bagay kapag namatay na tayo.
Mas importante na kahit namatay na tayo sa pisikal ay kasama ng Diyos at ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! O, diba? So, doon mo talagang masasabi na purin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Diba? Yung sinasabi ko nga sa inyo nung kagabi na topic natin na yung mga nagmamarites or nag-oobserba kay Zaccheo at sa kay Jesus kung ano yung mangyayari sa bahay ni Zaccheo. Well, yung iba siguro alam na story about Zaccheo and ang pakikipagtagpo niya sa ating Panginoong Yesus. Pero bibigyan natin ng mas malalim na pagkaunawa ang talatang ito. So, di ba? Nagkaroon ng transformation or renewing of his mind, of his heart, si Zaccheo, di ba? Na kung saan, ay, okay lang, kahit mawalan na ako, maubos na yung lahat ng kayamanan ko, kasi, finish na, di ba? Wala na akong hanapin pa, kasi, ang Diyos, ang greatest reward ko, di ba? Yung makapiling, makausap, maging close sa ating Panginoong Diyos, yun yung tunay na kayamanan, tunay na treasure. Dahil di ba iniisip natin, ay pag nagkaroon ako ng maraming pera, pag nagkaroon ako ng maraming alahas, sasakyan, mga negosyo, ayan, yan ang makakapagpasaya sa akin. Pero isipin nyo kapag nagkaroon kayo ng maraming pera, maraming kotse o maraming negosyo, marami din kayong dapat kaharapin dyan. Kagaya ng kailangan i-maintain ninyo na, syempre kapag nagkaroon ka ng maraming pera, kailangan meron kang hindi lang ikaw tanggap ng tanggap. Kumbaga, kailangan ay mayroon ka ring ibinibigay. Ayan. O, diba? Halimbawa, kailangan mo ng mga tauhan. Kailangan mo na mag-hire ng mga bodyguard, security guard, o kaya tawag dito mga bouncer, magpoprotekta sa'yo. Diba? Kailangan mo nang pag-ingatan yung pera mo na wag mawala. Kaya ipaglalagay mo sa bangko o kaya sa vault. Diba? Tapos, kapag may sasakyan ka naman, kailangan mo ng gasolina, kailangan mo ng tawag dito, yung warranty para kung halimbawa ito ay masira, ito ay may mangyaring masama, ay meron ka pa ring makukuhang benepisyo, 'di ba? Or parang sa tao, kailangan mo ng parang insurance, 'di ba? May kailangan mo ng insurance para kahit kung anong mangyari sa iyo is yung company na binayaran mo for insurance, yun yung may posible na ibalik or may makuha ka pa in return, 'di ba? Tapos kapag halimbawa nagkaroon ka naman ng malaki o magandang bahay, 'di ba? Kailangan mo na ng katulong para maglinis nito dahil kung ikaw ang maglilinis, sobrang abala ka na nga sa negosyo, sobrang abala ka na sa pagta-travel gamit ang iyong sasakyan o kung may driver ka pa, kailangan mo rin ng katulong, kailangan mo na mayordoma, 'di ba? So napakaraming kailangang i-maintain kapag marami kang kayamanan, 'di ba? Pero kay Zaccheo, okay lang kahit mawala yung lahat ng bagay na yan kasi meron akong nakita at nakamit na mas higit pa sa kayamanan. 'Di ba? Dahil yan, habang buhay ka pa, habang malakas ka pa, okay pa. Parang i-enjoy mo pa yung mga kayamanan na yan. Talagang gusto mo mag-want to sawa sa all around the world, want to sawa sa lahat ng mga gusto mong puntahan, lahat ng gustong kainin, lahat ng gustong bilhin. Pero, once na namatay ka na, asa na, 'di ba? May iwanan mo lang yan dito sa mundo eh. Pero, kapag pinatibay mo yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, mananatili yan hanggang sa kabilang buhay, 'di ba? At doon pa tayo mas mag-e-enjoy na sabi nga kapag hindi mo naging kaligayahan yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, ibig sabihin, hindi ka pa tunay na kumikilala at tumatanggap sa ating Panginoong Yesus dahil sa piling ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus nandyan yung fullness of joy. 'Di ba? Yung talagang mag-uumapa ka sa sobrang kaligayahan, sobrang pagmamahal, yung sobrang 'di ba, hindi mo ma-express yung sobrang saya mo na hindi maipaliwanag. Yung sabihin mo kahit may problema ka, pero kaya mo talagang makatawa ng tunay o totoo, 'di ba? O kung halimbawa talagang sa sobrang pagmamahal at pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos ay masyado kang ma-emotional, talagang halos magkakanda, iyak-iyak ka na, 'di ba? You can express is
express it by that, sa sobrang pag-ibig at pagmamahal at pagpapasalamat mo sa ating Panginoong Diyos is mapapasayaw ka, mapapakanta ka, mapapasigaw ka, di ba? So, ganun yung mga expression of our love sa ating Panginoon. And may iba pa na kagaya ni Zacchaeus, di ba? Nagiging sobrang generous, nagiging sobrang mapagbigay once na tinanggap ang ating Panginoong Yesus at ang ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay, puso at isip, di ba? So, yun yung masasabi mong wala na, finish na, wala na akong hanapin pa iba kasi si Lord at ang Panginoong Diyos lang sapat na, di ba? Na syempre, sigurado naman dahil nakaipon na rin si Zacchaeus sa kanyang pagtatrabahong iyon, di ba? Ay meron naman siyang naipon na sapat sigurado para sa kanyang pamilya. Kung uusipin nga siguro, kaya ipamimigay niya na yun kasi sobra-sobra na, di ba? And yun nga, kung iisipin yung mga nadaya niya, di ba? Na di lang ibabalik ng kung ano yung nadaya niya, di ba? Pero kung may nadaya siya, ibabalik niya pa ng 4 times, di ba? 4 na beses talaga. So, makikita mo yung generosity, yung willingness niya para magbigay sa tao dahil nga nagkaroon siya ng transformation of mind from dati na makasarili, madamot, 'di ba, or gahaman. Ang nangyari sa kanya is naging mapagbigay siya. Naisip niya siguro sa sarili niya na nga no, parang siguro sa pag-uusap nila ating Panginoong Yesus, pero sa ano ko lang to na ipinaliwanag siguro sa kanya na ating Panginoong Yesus na sa kayo, aanin mo naman yung ganito kagandang bahay, ganito karaming pera o kayamanan, pero malungkot ka naman kasi 'di ba wala kang mga kaibigan, wala kang kausap, tapos sobrang abala ka, wala kang time para sa pakikipag-usap sa akin or sa iyong mga kapamilya, 'di ba? Pero kung hindi mo iniisip o hindi mo pinoproblema yung mga yan dahil yung palang presence namin o presence ng mga mahal mo sa buhay is sapat na para sa'yo. Diba? Wala ka nang hanap. Hindi mo naiisipin niya, sige, okay lang, mawala na yan, maubos man yung mga yan. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos because God will always provide. At sabi nga, if God is with us, who can be against us? Pero, kapag iniwan tayo o pinabayaan tayo ng ating Panginoong Diyos dahil sa katigasan ng ulo natin at ayaw nating tanggapin siya at ating Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, sino ang magiging kakampi mo? Ang tao, halimbawa, pag wala ka ng pera, wala na mahihita sa'yo, wala ka na maibibigay sa kanila, iiwan at iiwan ka, magiging pulubi ka, maaari ka maging taong grasa, di ba, kapag ka ganun. Pero, si Zacchaeus, hindi siya natakot kahit sabihin na, sige, okay lang, kahit maubos, mawalan na ako ng lahat ng yan. Kasi, ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus, hindi ako pababayaan, di ba? So, walang episode sa buhay ng ating Panginoong Yesus na siya ay pinabayaan ng Diyos Ama, di ba? So, habi nga kung sa magulang, kahit kano katigas ang ulo ng kanyang anak, hindi yan pababayaan ng kanyang magulang, lalong higit ng responsable at mapagmahal na magulang. Talagang pakakainin yan, aasikasuhin pa rin, aarugain, di ba? Sabi nga, ang ina ay isa sa pinaka good example ng gaya sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na kahit magalit man sa'yo dahil may nagawa kang masama or sinagot mo, di ba? Inutusan ka tapos babalang mo itong sinagot pero mabilis kang mapapatawad ng isang ina na talagang mahal na mahal ka, di ba? Natanggap ka kahit ano maging pagkakamali mo, gumawa ka man ng mga kalokohan sa buhay, iniwan mo man sila, naglayas ka man, nagbisyo ka man, pero ang ina, hindi ka matitiis. At syempre, lalong higit kung ang iyong ina ay merong matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus. So, isa lang po yan sa example na once we have an encounter and have an intimate relationship with our Lord God and Lord Jesus, ay willing ka na ibigay or kahit mawala pa ang lahat ng nasa sayo or lahat ng meron ka dahil alam mo na ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus ang iyong dakilang gantimpala at ang makasama sila sa buhay na walang hanggan at sa kaharian ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan ay ang pinakamasayang feeling na mararamdaman natin sa ating buhay. So, nawa po may natutunan tayo sa ating share ng devotion video ngayon at let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan muli, maraming salamat po Panginoon
sa assurance, Panginoon, na we know, Lord God, kahit mawala man sa amin ang lahat ng meron kami dito sa mundong ito, Panginoon, pero once na kayo ay kasama namin at kayo ay nasa sa amin, Panginoon, ay hindi nyo kami iiwan at pababayaan man, Panginoon. Hindi kami magkukulang sa anumang mga kailangan namin, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na magwakas man ang buhay namin dito sa mundo, Panginoon, ay makakasama naman namin kayo at makakalaya kami sa physical na katawan na ito na nagkakasakit, nangihina, Panginoon, at namamatay o naaagnas, Panginoon. Ngunit ang kasiguraduhan namin, Panginoon, na kapag tinanggap namin ang inyong anak na si Jesus at kayo sa aming buhay, pinapasok sa aming puso at isip, Panginoon, ay ang kasiguraduhan namin, Panginoon, na magsasama tayo, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay, kaligtasan, Panginoon, at pagmamahal at pagtanggap sa aming, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay mag-umapaw din sa pag-ibig, Panginoon, upang maging concern namin, Panginoon, na aming kapwa na hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa inyo, Panginoon, na bahaginan namin ng inyong mabuting balita at libreng ipinagkakaloob na kaligtasan sa bawat isa, Panginoon. Dahil kung aasa lang kami sa mga tao at sa kung anong mga pisikal o material na bagay dito sa mundo, Panginoon, ay maiiwan din namin ang lahat ng ito, Panginoon. Subalit, kayo, Panginoon, kailanman ay hindi kami iiwan, Panginoon. Maaring kami ay mawawala sa mundong ito physically, Panginoon, but our spirit will come back home to you, Panginoon. Kaya, Lord God, alam po namin na ang lahat ng mga financial problem at prayer namin, Panginoon, ang aming spiritual problem, Panginoon, emotional problem, Panginoon, ang aming social problem with our brethren or sa aming kapwa, Panginoon, at anumang mga tungkol sa kalusugan, Panginoon, na mainiisip ng bawat isa, Panginoon, nakakapagpabigat ng kanilang kalooban, Panginoon, pagod man ito, Panginoon, sakit man ito, Panginoon, pag-aaway-away man ito, Panginoon, ay alam po namin na lahat ng ito, Panginoon, ay mareresolba, Panginoon. Lahat ng ito ay magkakasolusyon, Panginoon, dahil sabi nyo nga, Panginoon, anumang mga pinoproblema namin, Panginoon, ibigay namin sa inyo, Panginoon, at kayo ang mag-aayos ng lahat ng ito para sa aming, Panginoon, na lubos na nagtitiwala at umaasa sa inyo, Panginoon. At gugulatin nyo na lang kami, Panginoon, na ang lahat ng mga pinoproblema o iniisip namin, Panginoon, ay sinolusyonan nyo na, Panginoon. Kaya, with that, Panginoon, nagpapasalamat na po kami in advance, Panginoon, at alam namin, Panginoon, that you truly love us, Lord God. And we love you also, Lord God. And we honor and we glorify your holy name. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!